na mismo ang mga kongresista, ayon sa ating source, si Sandro Marcos mismo ay nagdadala ng mga kababaihan na nireregalo nga dito sa sa mga kapwa niya senador at dinadala pa sa condominium, binibigyan pa ng condominium. Yan po yung nakarating sa atin. Nakausap ko itong isang anak ni Marcos Jr. na sabog talaga yung itsura niya. Kaya doon pa lang nung moment na yun, sabi ko, ano ba to? Bangag. Saan patutungo ang bayan natin? Kung mismo ang anak ng presidente, anak ng first lady sangkot sa smuggling, kidnapping, pagpapanalo ng mga loan bettors, mismo nagpupulburon din, nagbubugaw ng mga kababaihan. Yung gobyerno natin na lahat ay sinalunan nila lahat ang kasamaan. Magsimula dito, yun yung pinag-uusapan namin na binibenta ang laman sa loob ng Kongreso at tsuktsakan, swing, or doon sa loob ng Malacanang. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. JM, yung sa akin kasi, alam mo, hindi naman tayo, what you call it, we're not naive na hindi natin malaman. Actually, bago pa tayo pinanganak, nangyayari na yan, yung mga ganyang mga jugawan. Pero ang punto ko na gustong erase sa'yo, na yung expose ko, mismo ang mga kongresista ang nagdadala ng mga kababaihan at yung PSG po na nagsulat sa akin, na nag-text sa akin, na overwork daw sila, overfatigue, lahat, yung mga maltreatment sa kanila ng gobyerno, na madaling araw, polboronic ang gobyernong ito, at nagtsutsuksakan pa, or nagsiswing, swing, nag-iba-iba ng partner. Yung mga tao na ito yung kanilang ginagawa, na hindi sila sa politika, bahala na yung mga polis sa kanilang manghuli. Pero ang pinag-uusapan po natin dito, sir, yung gusto kong sabihin sa taong bayan, na mismong sa loob ng Malacanang, ayon sa ating source, may mga polboronic, inuman, jugjugan, o torjakan, tsuktsakan, whatever, kung ano mga word mo, wala namang problema yung makipagtsuktsakan. Aminin naman natin, di ba? Masaya makipagtsuktsakan. I mean, malahit lang natin yung usapan. Walang masama yan kasi lahat naman tayo ay bunga ng ganyang. Yan yung tinatawag na biological needs. Yes. Sa mga legal o tamang pamamaraan. Pero ang ano natin dito, nakita ko na yung gusto mong point out Ano yung liability? Yun, tatanong ko sa'yo as a police. Ano yung liability ng mga tao na involved dito? Lalo na doon sa mga nagdadala o pumapayag. Meron ba silang liability? Meron. Ito yung tinatawag na qualified trafficking. High crime, right? High crime. Grave offense yung dito. Yan yung gusto kong tumbukin. Meron kasi tayong tinatawag na trafficking in persons. Kumbaga ito yung dun sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, ito yung Republic Act 9208, or yung Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Mas pinabigat pa. So, dito, yung mga involved dyan, halimbawa, manager o talent manager, na nag-engage ka dun sa pagbubugaw doon sa iyong mga alaga, talagang non-bailable offense yan, Non-bailable pala yan. Oo, ito yung sinasabi doon sa Section 4 ng 9208. Mas pinalakas pa noong Section 6 ng RA 10364. Yun yung ito yung ginawa ng qualified trafficking. Kung ano ba itong mga nakapaloob dito? Recruitment, hiring, offering, transferring, harboring, or receiving any person for the purpose of prostitution, pornography, sexual exploitation under the pretext of domestic or overseas employment or apprenticeship. Maraming ganyan. Halimbawa, ikaw yung opisyalis ka sa isang institution, government institution ka, napaka-influensya mo halimbawa, ngayon nagregalo ka o nag-ano ka ng mga babae, o sige, sagot ko babae. Lahat ng babae. O yung mga lalaki, o sagot ko yung mga babae, sagot ko lalaki ninyo. Di ba? Parang gano'n.
Oo. Kumbaga sa ano, syempre, papayag ba yung mga ano diyan na lalaki lang ang magbe-benefit? Syempre, yung mga babae, aasa rin yan. Lalo na yung mga nasa ibang, ibang kasarian. Di ba? Ganun eh. Once na, ang ginaano dyan, bakit pinapayagan? Meron ba silang liability sa ganyan? Yeah. Meron. Ngayon, hindi man sila maparusahan o hindi man sila mapailan ng kaso, pwede silang pailan ng mga concerned citizen or any person. Let's say, kunyari ako na-witness ko yung isang... Oo, kung meron kang sabi niya, kung sino ba ang pwede mag-file ng complaint? Yung mismo na traffic, yung traffic person. Human trafficking oo. Or yung asawa niya, or yung kanyang magulang, or yung guardian, or yung kapatid, or yung kanyang mga anak, or any person who has personal knowledge of the offense. Yan. Kumbaga sa Grabe. kahit na halimbawa sa isang institution, hindi naman ikaw yung kasama rin sa manager o hindi ikaw supervisor, pero janitor ka na witness mo. May personal knowledge ka, pwede ka maging complainant. Ganun pala yun. Oo. So, naka-witness pala ako, ako kasi puting asang yung nagsabi sa akin. So, dyan pala sa Pilipinas, lalo na sa Kongreso at sa Malacanang, kung nakikita nyo nagsiswing-swing yung mga bangag, diba? Janitor ka lang, pwede pala mag-file ng gano'n. Yes, oo. Yun lang yung malungkot. Kasi, JM, ang pinapakita natin dito kung gaano na kasi katalamak yung gobyerno nating bangag. Imagine ninyo, bago pa po tayo magkakilala, bago ko pa na-expose yung dokumento na nakarating sa akin, na kayo yung pumirma, eto na yung topic ko na mismo ang mga kongresista, ayon sa ating sir, si Sandro Marcos mismo ay nagdadala ng mga kababaihan na nireregalo nga dito sa sa mga kapwa niya senador at dinadala pa sa condominium, binibigyan pa ng condominium. Yan po yung nakarating sa ating putingas. Imagine mo mula sa anak at isa pang anak na nagpupulburon din ni Marcos Jr. na sumisinghot din. Yung pa yung tagawakwak? Yung tagawakwak? Kasi meron kasing nagpipid sa akin na kapitbahay nila sa wakwak. Oh, wow. Ano to ba? To current ito? Nagpi-feed sa iyo? Yes. Oo. Oh my God. Meron kasi akong tagawakwak daw kapitbahay. Ano to? Yung nagaganon? Yes. Yeah. Okay. So, actually, doon pa lang, nung nasa Pilipinas ako, talagang nakakausap ko itong isang anak ni Marcos Jr. na sabog talaga yung itsura niya. Kaya doon pa lang nung moment na yun, sabi ko, ano ba to? Bangag ba to? But anyway, baka same anak, no? Ano ba to? Guessing game. Ano? Parang gusto ko guessing game. Kaya nakita sa akin yung litrato, pinadala sa akin. Baka naman. JM, baka naman. Baka naman. But anyway, grabe nga mga kababayan. Saan patutungo ang bayan natin kung mismo ang anak ng presidente, anak ng first lady sangkot sa smuggling, kidnapping, pagpapanalo ng mga loan bettors, mismo nagpupulburon din, nagbubugaw ng mga kababaihan. Kapitbahay ko, ano sabi? Dati anak niyan sa kondo sa wakwak. Mukha ring bangag. Mukha rin bangag. Kaya nga, alam mo, talagang grabe yung issue dito, human trafficking, smuggling, kidnapping. Kinuha na nilang lahat. Wala silang pinalagpas. So, kaya nga, by the way, JM, pinasalamatan ka ng Maisog, New York. At doon sa kanilang placard, meron doon Justice for Agent Morales. Alam nyo, talagang gusto ko talagang samantalahin ko rin pasalamatan yung ating mga Filipino community, lalo na yung Sara Duterte supporters ng New York, yung mga convener ng Hakbang Maisog, New York, sa pamumuno nitong si Attorney Arnedo Valera. At yun din, talagang napakaganda nung ginawa nila, talagang napaka-active ng participation ng Filipino community. Yung panapasalamatan ka rin nila, At ang maganda yung naging mensahe din ni Attorney Vic Rodriguez.
Doon Yes. sa talagang remarkable, ano. Talagang kumbaga sana talagang marami rin namumulat eh. Mhm. At ito rin talaga yung purpose natin, hindi lang yung hindi lang expose, kundi talagang mabihisan natin ng proper knowledge yung taong bayan. Na ano ba nangyayari? Ano ba ang gagawin natin? Ano ba ang participation namin dito? Kagaya niyan, yung mga sinasabi natin na pagkakaroon ng pulburon at saka tsuktsaka genes issues, lalo na sa mga government institution or installation, ano ba ang magiging parte ng isang ordinaryong mamamayan? Diba? Ito ay napakalaki ng magiging parte ng isang ordinaryong mamamayan na hindi ko mga congressman o mga senador yung mga nandyan, huwag tayong papayag na manatili sila sa mga kabalbalan. Kasi tayo bilang ordinaryong mamamayan, nagbabayad tayo ng tax. Kita nyo, tayo, yung mga sweldo natin, merong mga may mga withholding tax yan eh. Hindi pa natin natatanggap yung sweldo natin, bawas na yung mga taxes natin. At yung mga taxes natin, yan din yung pinansusweldo sa kanila. Kaya, oo, tungkulin din natin na mag-share ng mga information, lalo na doon sa mga kabalbalan na ginagawa. Diba? Ngayon, i-empower na natin ng taong bayan. Palakasin natin. Bigyan natin sila ng ng karunungan na malaman nila kung ano yung kapangyarihan nila. Hindi ko mo janitor ka diyan, hindi ko mo administrative staff ka diyan sa wala ka ng karapatan. Meron. Padala nyo rito kay Maharlika yung mga nalalaman, yung mga sikreto. Wag lang talaga yung mga sikretong para sa yung may kinalaman sa national security. Pero yung mga kabalbalan, alam nyo yan. Alam nyo yan. Kung pwede yung i-email yan kay Maharlika. At para at least, yan mga ginagawa nila, matigil. Tignan nyo kung paano umasta yung mga yan. Akala nyo, pera lang. Kaya nga tama yung yung ginagawa na hindi mo pera yan, group. Hindi mo pera yan. Hindi mo pera yan, group. Kumbaga, talagang doon nakikita yung MOOE, yung inaano niya. Kasi yung MOOE, panggasto sa opisina yan. Ang ginagawa ng mga opisyalis ng gobyerno natin, ibinubulsa. Ipinambabayad para doon sa diyan sa Quezon Avenue, pumupunta rin sa mga tantaran niya, makikita mo, makakasabay mo pa nga yung iba't ibang tao diyan na matataas sa gobyerno eh. 'Di ba? Yung MOOE na dapat pinambibili ng computer ink, yung pinambibili ng mga bond paper, yung tignan niyo diyan nagagamit. 'Di ba? Dapat panahon para magkaroon tayo ng kaayusan sa ating pamahalaan. Well, hanggat bangag ang presidente natin, wala pong maayos, JM. So may nag-comment kanina, ano ba yan? Sabi ni Palangga, chok-chak sa wakwak. Chok-chakan sa wakwak. Oh. Tapos sabi ni Den Scorpion, ma'am, traffic na sa daan, traffic pa ng laman. Ayun na nga. Kasi ang issue dito, Dens, yung gobyerno natin na lahat ay sinalunan nila lahat ang kasamaan. Magsimula dito, yun yung pinag-uusapan namin na binibenta ang laman sa loob ng Kongreso at tsoktsakan, swing, or doon sa loob ng Malacanang, party here, party there, with pulburon session, tapos yung mga PSG natin, sinisigaw-sigawan ni Lisa, hindi nila trato ng first family, overwork sila, kaya yung iba sa kanila, agent, ay nagre-resign na, nag-early retirement itong ating sundalo. Ang isa